Sa loob ng maraming taon na naging tahimik subalit matibay na haligi ang mga Pilipino sa likod ng mga makapangyarihang pamilya, industriya at institusyon sa Saudi Arabia. Hindi man palaging nabibigyang pansin pero silang mga kamay na maaasahan, ang mga pusong tapat sa serbisyo. Subalit kamakailan lamang ay isang pambihirang pahayag ang nagdulot ng gulat hindi lamang sa mga Pilipino kundi pati na rin kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano nga ba ang sinabi ng mga Saudi royals na ikinagulat mismo ng ating Pangulo? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Isang opisyal at taos-pusong pasasalamat ang nagmula mismo sa royal family ng Saudi Arabia. Hindi ito basta-bastang pasasalamat lamang. Ang kanilang mga salita ay naglalaman ng tunay na paghanga at malalim na pagkilala. Dahil dito, maraming tao ang napaisip kung bakit ganoon na lamang ang tiwala ng mga prinsipe ng Saudi sa mga Pilipino. Sa kabila ng kasaganahan sa yaman, langis at mayamang tradisyon ng Saudi Arabia, sino nga ba ang una nilang tinatakbuhan pagdating sa mga personal at sensitibong usapin? Hindi ito ang kanilang pamilya o mga kasosyo sa negosyo. Ang sagot, mga Pilipino. Maaaring mahirap paniwalaan, ngunit ito ay isang katotohanang pinatutunayan ng panahon. Sa mga panahong puno ng pagsubok, kung kailan ang tiwala ay kailangan kasing tibay ng bakal, hindi ang pinakamayaman ang kanilang pinipili, kundi ang mga manggagawang Pilipino. Isipin mo, isang bansang malayo, maliit kung ihahambing sa Saudi Arabia, pero nagawang mapasok ang pinakapribadong bahagi ng kanilang lipunan. Hindi ito dahil lamang sa husay sa trabaho at lalong hindi rin dahil sa mababang pasahod. Mas malalim pa rito ang dahilan. Nariyan ang malasakit, ang taos-pusong pag-aalaga at ang likas na kahandaang maglingkod ng buong puso. Maraming kwento ang nagpapatunay dito, tulad ng mga Pilipinong nurse na andyan pa rin sa tabi ng kanilang royal na pasyente kahit tapos na ang kanilang shift. May mga yaya na hindi lamang nagbabantay, kundi naging parang pangalawang ina na sa mga prinsipe at prinsesa habang lumalaki. Tinuruan silang magsalita, inaliw sa pag-iyak at naging matibay na sandigan sa paglaki. May mga Pilipinong driver at chef na hindi lang basta empleyado, sila'y naging bahagi na ng pamilya, tinanggap sa tahanan at puso ng kanilang pinaglilingkuran at kailan may hindi sinira ang tiwala. Ang mga Pilipino ay may taglay na likas na ugaling bihirang matagpuan sa iba, ang tinatawag nating malasakit, isang malalim na uri ng pag-aalaga na hindi naghahanap ng kapalit. Sa kultura ng Saudi Arabia, kung saan ang tiwala ay tinuturing na sagrado, ang ganitong uri ng katapatan ay isang kayamanang hindi masuklian ng salapi. Bagamat kadalasang nakikita ng mundo ang karangyaan, ang magagarang sasakyan, mga palasyo at marangyang pamumuhay, madalas ay hindi napapansin ng mga Pilipinong tahimik na nagsisilbi sa likod ng mga ito. Laging naroon, hindi humihingi ng kapalit, buong puso at buong lakas na inaalay ang kanilang oras, serbisyo at malasakit. Ayon sa mga ulat, isang dahilan kung bakit pinapahalagahan ng mga taga-Saudi ang mga Pilipino ay ang kanilang likas na kakayahang makiramdam at maunawaan ang sitwasyon. Alam kasi ng mga Pilipino kung kailan dapat manahimik, magbigay aliw, at kung kailan sapat na ang simpleng presensya. Isa itong uri ng emotional intelligence na hindi madaling matutunan at bihirang makita sa iba. At dahil dito, hindi lang sila kinikilala bilang mga manggagawa, kundi bilang bahagi na rin ng kanilang pamilya. Marami sa kanila ay nagmula sa Mindanao, kung kaya't may malalim na paggalang sa kulturang Islam. Pagdating pa lang nila sa Saudi, dala na nila ang kaalaman kung paano magpakita ng respeto at dignidad sa lokal na mga kaugalian. Hindi sila itinuturing na dayuhan na pilit na nakikisama, kundi tunay na bahagi ng komunidad. Dahil sa mga katangiang ito, mabilis na kumalat ang balita na hindi lang sila magaling, kundi sila ang pinakamagaling sa lahat. Sa dami ng mga gustong magtrabaho sa mga tahanan sa Saudi, ang mga Pilipino pa rin ang laging hinahanap, lalo na sa mga pamilya ng mga royal o may mataas na katungkulan. Kung may kailangang pagkatiwalaan sa mga bagay, tulad ng pag-aalaga sa bata, paglilinis ng bahay, o maging sa mga personal na bagay ay ang mga Pilipino ang karaniwang pinipili. Ngunit hindi lang sa loob ng bahay nagtatapos ang tiwala. Lumawak ito hanggang sa mga ospital, eroplano, at mga engineering firm.
Ang mga nurse, mekaniko at skilled workers ng mga Pilipino ay pinipili at hinahanap sa buong gitnang silangan. Hindi ito isang pagkakataon lamang, kundi resulta ng mataas na demand para sa kanilang kakayahan. At habang patuloy na lumalago ang tiwala, lalong tumitibay ang ugnayan ng bansang Pilipinas at Saudi Arabia. Ang Pilipinas ay isa sa pangunahing pinagkukunan ng manggagawa ng Saudi Arabia at kapalit nito, ang remittance o perang ipinapadala ng mga OFW ay nagsisilbing matibay na haligi ng maraming pamilyang Pilipino. Ngunit higit pa sa aspetong pinansyal, ang ugnayang ito ay nakabase sa tunay na respeto. Sapagkat kung trabaho lamang ang batayan, maraming ibang lahi ang maaari ring magsikap. Pero bakit nga ba ang Pilipino ang mas pinipili? Ito ay dahil may isang mahalagang katangiang taglay ang mga Pilipino na hindi basta nakasulat sa resume at ito ay ang malasakit. Sa kabila ng distansya mula sa sariling bayan, nagagawa pa rin ng mga Pilipino na bumuo ng isang tahanan sa isang banyagang lugar na para bang nasa Pilipinas pa rin sila. Siyempre hindi lahat ay perpekto. May mga hamon at kontrobersya rin sa pagdaan ng panahon. Pero kahit kailan ay hindi nawala ang salitang tiwala. Kapag ang pinag-uusapan na ay buhay, pamilya at pamana, sino ang pipiliin mo? Hindi yung pinakamataas ang titulo, hindi rin yung may pinakamaraming certificate. Ang pipiliin mo ay yung talagang subok na. Sa totoo lang, hindi ito dahil sa mga mamahaling recruitment agency o malalaking programa ng gobyerno. Nakuha ng mga Pilipino ang respeto ng mga taga-Saudi dahil sa ipinapakitang sipag, tiyaga at malasakit sa trabaho. Simula pa noong 80s, hindi na lang basta pinipili ang mga Pilipino bilang manggagawa. Sila na ang naging pamantayan. Isipin mo, may mga Pilipinong nananatili sa isang pamilya ng higit 2 dekada. Hindi lang trabaho ang ginagawa nila, kundi buong puso nilang inaalagaan ang mga pamilyang kanilang pinagsisilbihan. May isa pang kwento patungkol sa isang prinsipe sa Saudi na nagkasakit. Bagamat pinalilibutan siya ng mga doktor at espesyalista mula sa iba't ibang panig ng mundo, isa lamang ang gusto niyang nasa tabi niya at ito ay walang iba kundi ang kanyang Filipina nurse. Kahit saan siya magpagamot, sinisiguro niyang kasama niya ito. Hindi lamang dahil sa husay sa propesyon, kundi dahil sa buong tiwalang ibinibigay niya rito. Ganoon na lamang kalalim ang kanilang koneksyon. Hindi ito basta ugnayan ng amo at empleyado, kundi tila isang relasyon na para bang isang tunay na pamilya. At hindi ito isang kwento lamang dahil sa paulit-ulit itong naririnig sa iba't ibang tahanan ng mga Saudi royals. Mayroon ding batang kasambahay noon na nagsimulang magtrabaho sa isang royal family at habang tumatagal ay naging parte na rin siya ng pamilya. At nang ikasal ang prinsesang inalagaan niya, may isa lang siyang hiling na gusto niyang isama siya, hindi bilang katulong, kundi bilang isang kapamilya. Talaga namang nakakamangha ang ganitong pangyayari, subalit hindi lahat ng kwento ay masaya. May mga pagkakataong sobrang hirap ng trabaho. Hindi rin lahat ng amo ay mabait. Pero kahit ganon, nananatiling matibay ang kanilang loob dahil alam ng mga OFW na hindi lang sarili nilang nakataya kundi ang kinabukasan ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Kaya kahit anong hirap ay nag-a-adjust sila. Kahit may lungkot, pilit pa rin nilang dinadala ang liwanag sa mga tahanan ng ibang lahi. Ngayon makikita mo ang mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng Saudi. Nasa ospital, nasa paaralan, nasa opisina at nasa mga palasyo. Hindi lang bilang staff, kundi bilang pinagkakatiwalaang tao sa mga sensitibong tungkulin. May mga Pinoy na nag-aalaga sa mga matatandang royal, may humahawak ng mga yaman, at may namamahala ng buong departamento. At sa lahat ng ito, isang bagay ang hindi nagbago. Ito ay ang kanilang tiwala. Isang buong henerasyon ng mga taga-Saudi ang lumaki na may Pilipino sa tabi nila. Hindi lang nila nakita ang dedikasyon, kundi nararanasan nila ito araw-araw. Kaya naman ang marinig ng Pangulo, ang mga papuri mula sa mismong royal family ay hindi na siya nagulat sa pagmamalaki pero napahanga pa rin siya. Hindi na bago sa atin ang marinig na pinupuri ang mga Pilipino sa ibang bansa, pero ibang level na talaga kapag mismong mga royals na ang nagsasabi nito. Kaya sa bawat OFW, hindi lamang sa Saudi, ang buong bansa ay sumasaludo at humahanga sa inyo. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa videong ito? Meron bang OFW sa inyong pamilya? Kung oo, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba.
Paki-like na rin ang video kapag ito iyong nagustuhan. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.